Sinibak muna sa pwesto ang Fire Chief ng Valenzuela habang gumugulo ang investigasyon sa sunog. Kabilang sa sinisilip ay ang kakulangan ng mga fire exit. Sobrang dami ng tao sa nasunog na palapag at posibleng paglabag sa labor code. Saksi si Dano Tingkungko. Nasunog na kotse at mga motorsiklo. Tupok na mga makina at iba pang gamit. Bumigay na bubungan. At ilan pang bahagi ng pabrika na halos maabo. Kung ang mga ito, ganito ang sinapit na pinsala. Ano na lang kayang impyerno ang pinagdaanan ng mga natrak? 69 sa kanila natagpo ang patay at magkakasama sa ikalawang palapag ng pabrika. Kaya sinisilip na kung congested ba o sobra sila sa kayang bilang. Hindi ganun karaming tao dapat na nandun sa loob. So marami ho masyado, yung nakikita niyo sir? Information ho natin ay parang nakasubcon. Nakasubcon. So may mga tao na kinuha siguro ng mga nakasubcon at pinasok doon sa loob para siguro. By ano rin sila kasi, ang production nila ay pakyawan din. Maraming tao sa loob pero dadalawa lang umano ang lagusan palabas. Sa kabila yan ng utos ng fire code na may sapat dapat na fire exit. It is not enough probably para pag may mga ganitong eventualities. Pero di lang yan. Si Mang Dionisio na nagbakasakaling mahanap kanina sa loob ang 19 anyos niyang anak na trabahador ng pabrika, nanlambot nang makita mga bintana nito na may rehas at chicken wire. Makakita mo talagang sitwasyon ng building. Kahit na pusa, pag nagkaroon sunog, talagang hindi makakaligtas. Confirm ko lang, yung sa second floor, ano yung nakita ninyo doon sir? Marami bang grills nandun sa mga bintana? Yeah, meron. Pati yung mga nakatakas sa lugar ng sunog, muntik hindi makalabas sa compound dahil naman sa isa pang harang. Na-stuck kami dito, hinintay pa namin na mabuksan yung gate kasi hindi namin masira yung lock kasi ng gate. Bakit nakalaki? Nilala kasi ng guard yun. Bukod sa dahilan kung bakit marami ang patay, inimbestigahan din ang mismong dahilan kung bakit nagkasunog. Napansin namin na yung pumapatak na welding, kumakalat, pagbagsak, tumatama doon sa retaso ng tsinelas at sa sako na tinatawag nilang blowing agent nga o chemical. Umusok daw ang napatakang kemikal hanggang magliyab pati na mga napatakang tsinelas. Inaalam na raw ng BFP kung may hot work clearance permit ang warehouse na ini-issue ng BFP para makapag-welding sa mga industrial o commercial establishment. Aalamin din ng BFP kung kumuha ba ng storage permit ang pabrika para makapag-imbak doon ng mga goma. Habang si Interior Secretary Mar Rojas na nag-inspeksyon kanina, pinasisilip na kung may nalabag sa labor code dahil sa sistemang pakyawan o yung arawang pagkontrata sa mga manggagawa ng mga middleman. Sabi raw ng Labor Department sa Palasyo, compliant o sumusunod naman sa occupational safety requirements ang Kentex Manufacturing na may-ari ng pabrika as of September 2014. May permit din ang pabrika ayon sa lokal na pamahalaan at Fire Safety Inspection Certificate ayon sa BFP. Pero sa dami ng mga patay, posibleng isa raw sa deadliest fire incident sa bansa ang nangyari sa Valenzuela. Patuloy itong iimbestigahan ng BFP Investigation and Intelligence Division. Ang unit na siya ring nag-imbestiga noon sa Ozone Disco Fire. Isa pa yan sa mga deadliest na sunog dahil sa mahigit 160 patay. Ang ilan pang nasa listahan ay ang Manor Hotel Fire sa Quezon City noong 2001 kung saan hindi bababa sa 70 ang nasawi dahil sa puro grills ang bintana at barado ang mga fire exit. Gayon din ang sunog sa Asociación de Damas de Pilipinas sa Paco, Maynila noong 1998 kung saan halos 30 bata ang patay. Pati na ang nasunog na pension house sa Tuguegarao, Cagayan kung saan karamihan sa 16 na patay ay mga nursing graduate na kukuha sana ng board exam sa lugar. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.